Una po sa ating mga balita, tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa paghagupit ng bagyong Yolanda sa bansa. Ayon po sa NDRRMC, umakyat na sa mahigit 225 ang bilang nito. Kaugnay po niyan samantala, patuloy naman na sinisikap ng NDRRMC na makakalap ng mga karagdagang detalye matapos na hagupitin ng bagyong Yolanda, partikular na po ang Eastern Visayas. Para po bigyan tayo ng latest update, kaugnay po ng mga kaganapan mula sa NDRRMC, nakatutok po doon ang aming kasamang si Waywaya Macalma. Waywaya, magandang hapon. Kirby, magandang hapon sa'yo. Mula pa nga kaninang umaga ay wala pang ang isinasagawang press briefing ang National Disaster Risk Reduction Management Council patungkol nga sa naging epekto ng bagyong Yolanda sa ating bansa, partikular na nga sa Eastern Visayas o Region 8. Ngunit hanggang sa ngayon nga ay nagsasagawa nga ng closed door meeting ang buong ahensya at kanina nga nakita natin dumating pasado alas 12 ng tanghali kanina at sila sa DOH Secretary Enrique Ona at ilang kawani din ng AFP, PNP, narito rin ang DILG, DSWD, Philippine Red Cross, narito rin upang iihatid sa ating mga kinauukulan sa ang mga ayudang ibinigay na natin sa kanila sa mga nakalipas na araw nga at sa ngayon hindi pa rin makumpirma kung naidagdag nadagdagan na ba ng mga naitalang nasawi o maging ang mga missing, pero 6 a.m. kaninang umaga, Kirby, nananatili pa rin ang casualties sa 255 na individual habang 71 ang injured at 38 lamang ang nawawala hanggang sa ngayon. Hindi man mabanggit ng NDRRMC kung ano po ang naging sanhi kung bakit hindi pa sila nakakapaglabas kasi normally by 12 noon or 11 a.m. ay mayroon na siyang panibagong update. Pero makikita naman natin sa mga past nakalipas na araw hirap talaga ang Eastern Visayas makakalap na impormasyon, gayon na rin dahil almost wipe out nga ang nangyari sa kanilang probinsya dahil naroon nga tayo nung Sabado. Makikita na nga natin sa ating video yung aerial inspection na ginawa nga ng Philippine Air Force kasama si Secretary DILG Secretary Marojas at DND Secretary Voltaire Gasmin. Gayon man, patuloy na kanilang sinisikap ang lahat ng paraan upang maihatid ang lahat ng ayuda sa ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo. Gayon pa man, ibabanggitin ko lang, mahigit 2 milyon ng pamilya ang apektado dahil nga sa bagyong Yolanda or ang breakdown nito sa individual ay 9,679,059 persons at 2 billion na rather ang umaabot affected population. Gayon man, kanina nag-text sa atin ang Smart Telecommunications Company na nai-restore na nila unti-unti ang kanilang communication satellite nga sa Tacloban, particular nga dyan sa Eastern Visayas. At ito ay tinext sa atin ng Public Affairs Office na si Mr. Jose Rosete. Banggitin ko lang, Smart Communication Incorporated has restored its cellular facility in downtown areas of Tacloban City as part of its effort to support emergency relief operations of the government and humanitarian agencies. And Smart is now working on restoring coverage in other areas of Tacloban City na ito po yung matinding hinagupit nga ng bagyong Yolanda. At kanina may nakausap tayo mga kawani ng Globe Telecom naman dito sa NDRRMC Operation Center. Anila, marami na silang team na i-deploy nga sa Eastern Visayas upang i-restore. Ang kanilang pangunahing mission is just the restoration ng kanilang mga telecommunication sites sa Tacloban City in particular. At tumulak sila noong araw pa nung Sabado at ngayon meron naka-ferry silang mga OB vans at mga 8-man team patungo nga ng Tacloban City, ilang parts nga ng Samar at Leyte upang ma-restore na at upang mapabilis din, mahihatid ang komunikasyon at kung ano pa ang mga kailangang ayuda nga ng mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo. Ngayon, narito tayo ngayon sa Operation Center at makikita natin kung gaano ka-busy ang lahat ng mga kawani na nagsasagawa nga ng mga relief operations, kung paano nila maihahatid ng mabilisan at paano rin natin maiibsan ang mga nag-aalalang mga kababayan natin
natin sa kanilang mga kamag-anak. Dahil just to let you know, baka posible ang ilang nating mga kababayan maaring natangay ang kanilang mga cellphones o wala rin silang mga charger, kaya posibleng mahihirapan sila. Pero aantabayan natin na makakuha tayo ng mga listahan ng mga pangalan ng mga survivors. Babanggitin natin, itatry natin banggitin yan, i-air natin yan. Nang sa gayon ay maibsan din yung mga nag-worry, yung mga kamag-anak nila from abroad and even here in Metro Manila, dahil hanggang sa ngayon ang ilan talaga ay hirap pa rin makapag-communicate sa kanilang mga kamag-anak, in particular nga sa Eastern Visayas. Gayunpaman, baka mamaya ay dumating din si Secretary Jose Almendras upang ma-check nga niya kung ano na ang latest update or ang sitwasyon na rin sa pagbibigay ng ayuda. At ang babanggitin ko lang, kanina ang Philippine Air pa rin ang paghahatid ng ayuda coming from the DSWD na nag-re-repack nga ngayon sa DSWD Center sa May Naiya ng kanilang mga relief goods na maipapahatid natin ng mabilisan sa sa Tacloban City, gayon na rin sa ibang parts ng probinsyang na devastated areas. So Kirby, yan muna sa ngayon ang update mula rito sa NDRMC. Yes? Oo. Alam natin na the government is working on the rescue operations at maging dun sa pag-restore ng sinasabing mga komunikasyon para magkaroon tayo ng coordination mula rito sa ating central desk papunta dun sa mga ibang lugar na tinamaan ng bagyo. Pero ngayon, maraming kumakalat na balita na nagkakaubusan na raw ng mga pagkain. Ano ang binigay na direktiba ng DSWD at ano ang impormasyon na sinabi sa iyo dyan mula sa DSWD? Sa ngayon, wala pa naman sinasabi ang DSWD o any directives ukol nga dyan sa issue ngang nagkakaubusan na ng pagkain. Pero pagtitiyak nga ng ating pamahalaan na lahat ay mapupunan ito. Dahil actually ngayon naman nagkakaroon na naman ng clearer picture na sa mga nangyayari. Kasi nung una talaga, medyo talagang bulag sila sa mga sitwasyon nga sa Eastern Visayas in particular, pero ngayon nagkakaroon na ng clearer picture kung saan at anong bayan na ang hindi pa nakakatanggap ng ayuda. Dahil just to tell you honestly, Kirby, nung nandun tayo sa Tacloban City na noong Sabado, the only means of transportation na gumagana or na magagawa nila din doon is via chopper ng mga Huey helicopters ng Philippine Air Force at maging ang mga motorsiklo. Pero syempre, ang mga motorsiklo kailangan din ng gasolina. In fact, wala rin kuryente doon, so kailangan posibleng mawalan na rin ng means of transportation. Pero bago tayo umalis doon, may ilang kalsada na at ilang mga debris nang naitabi, naiayos na nga ng DPWH. Ito'y kinumpirma nga ni Secretary Marojas bago tayo bumalik dito sa Metro Manila. So medyo ngayon, antay-antay lang, konting pasensya lang sa ating mga kababayan. Pero ginagawa na lahat ng ating pamahalaan na maabot nilang mga kaya. In fact, hanggang sa ngayon, ang NDRMC, simula pa nung nagyaring lindol, hanggang ngayon red alert pa rin sila at hindi pa rin sila tinitigil ang kanilang operasyon, ang kanilang mandato na natulungan ang ating mga kababayan. Lalo na ngayon may bagyong dumating sa ating bansa. Kirby? Alright. So lilinawin lang natin, Aya, at para mas maibsan din ang ating mga kababayan, all set ang DSWD sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Yolanda dyan sa mga lalong-lalo na sa bahagi ng Tacloban at sa malapit pa sa mga area na yan. So hindi dapat mangamba yung ating mga kababayan na hindi makakarating ang tulong ng gobyerno para lamang sa kanila. Tama yun? Tama ka dyan. On top talaga ang NDRRMC dahil maging sila din bulag din sa sitwasyon nga sa Eastern Visayas dahil I bet ang ilang government offices din doon ay na-wash out dahil ni isa nga wala talaga itinira dahil nga ito yung sa tindi ng lakas nga ng storm surge na nangyari nga noong kasagsaga ng bumabayo ng bagyong Yolanda sa kanilang lugar. So maging sila, wala din silang update, although wala din naman silang na-mention kung may mga ilang kawani sila na natangay ba or affected din. So most probably, yun din ang magiging problema nila. Kaya sa ating mga kababayan dyan na nais makakuha ng mga update patungkol sa kanilang kababayan, unti-unti na pong ginagawa ng ating pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya. On top na rin ang NDRRMC, maging ang DSWD at ang DILG upang implement din ang order and peace and order doon sa kalagayan nga din ng mga naiulat na nai-report na mga niraransak, yung mga ibang
mga commercial establishment nga doon sa Eastern Visayas. At maging ang AFP ay narito rin para just to implement. And before we left, there actually may ilang karagdagang tropa from the military, from the Philippine Army ang naroon upang siguro din ito magbigay ng relief goods at gayon na rin to instruct yung mga ating mga just to secure the area dahil nga sa mga di umano'y balitang mga looting at mga nagbabarila na nga doon dahil just so to appease lang ang everybody, ang ating mga kababayan, unti-unti na po magkakaroon ng klarong picture at sa mga ating mga kababayan dyan, will actually Kirby will get to a point na magtatanong tayo ng mga listahan instead of mga casualties ang babanggitin natin, mga pangalan, babanggitin natin yung mga buhay, yung mga survivors kasi ang actually yun naman talaga ang misyon ng buong ahensya ay ang mga buhay hindi muna nila magiging priority. Pansamantala, ang mga nasawi at ang main point nila is yung mga survivors kailangan nilang tulungan at upang maibsan na rin mga kababayan natin na matagal na nag-aalala sa kanilang sitwasyon. Kirby? Alright, maraming salamat sa iyo. Si Waywaya Makalma po yan, nag-uulat ng live mula sa RMC.